After midnight, God sent an earthquake that all foundations began to shake. Those prison doors flew open wide, and Paul and Silas stepped outside. Yes, he'll deliver me in my time of need, like those Hebrew children from the far hill free, like he fed 5,000 with 2 fishes and bread, and he walked on the water, and he raised the dead. Well, he stood by Daniel in the lion's den, and he saved old Moses from the Pharaoh's man. Open the eyes of the blind to see. I know that he'll deliver me. Well, it was David, my God delivered, when before Goliath he did stand. He took no armor, he took no weapons, just a stone and a sling in his hand. Then he went running to meet that army. He met that Philistine man that stood mighty and tall. He said, I come in the name of the Lord. You know that mighty man did fall. Yes, he'll deliver me in my time of need, like those Hebrew children from the far hill free, like he fed 5,000 with 2 fishes and bread, and he walked on the water, and he raised the dead. Well, he stood by Daniel in the lion's den, and he saved old Moses from the Pharaoh's man. Open the eyes of the blind to see. I know that he'll deliver me. Yes, he'll deliver me in my time of need, like those Hebrew children from the far hill free, like he fed 5,000 with 2 fishes and bread, and he walked on the water, and he raised the dead. Well, he stood by Daniel in the lion's den, and he saved old Moses from the Pharaoh's man. Open the eyes of the blind to see. I know that he'll deliver me. Open the eyes of the blind to see. I know that he'll deliver me. Amen. Ephesians chapter 5, tayo po tayo lahat. Ephesians chapter 5. Salamat po sa magandang awitin na yan. Amen. We know that the Lord will deliver us no matter what. Amen. We are dito. Alright, so Ephesians chapter number 5. And we'll be studying the whole chapter of Ephesians 5. Kaya mahaba-haba ito, amen. Ephesians chapter 5. Let's read only verse number 2 and number 6 and number 10, number 16, and number, ayun lang, number 21. Alright, number 2, verse number 2. Andiyan na po ba lahat? Say amen. Wait lang, buksan ko lang to. Ayan. Ephesians chapter 5, verse 2. Let's read together. Ready, begin. And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Verse number 6. Ready, begin. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God.
upon the children of disobedience. Verse number 16, redeeming the time because the days are evil. Verse number 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. Tayo po sa madaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito, sa hapong ito. Thank you, God, for the fellowship that we had, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga tumanggap po sa inyo kanina umaga. Dalahin ko po, Panginoon, ang iyong pong salita, Panginoon, ay lumago po sa kanilang puso, Panginoon. And they will grow, Panginoon, sa inyong pong gawain, sa kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. Bless po aming pastor, Panginoon. Papunta po sa Zambales, marating po sana ng safe, Panginoon. We pray, O God, that He will be a blessing, Panginoon, dun po sa church, ng kanyang salitaan, Panginoon. Kayo pong manguna, kayo, Panginoon, ng mag-guide po sa kanya, Panginoon. Bigay po ng kanilang katahinuhan, Panginoon, to deliver the message, Panginoon, maging hamon po sa bawat isa. Bless you po yung buong service po namin. Kayo pong kumilos, Panginoon. Dalahin ko po yung salita mahayag, Panginoon, ay maging pagkapala po sa bawat isa. Patawad po muli sa aming mga salang pagkulang. We pray, God, for the peace of Jerusalem sa Pangalan Jesus. Amen. Makakaupo na po. Magandang hapon po sa ating lahat. Alright, dyan po sa Ephesians chapter 5, ay as you can see sa buong chapter, yan po ay it's a good guidelines po sa atin, ano po, bilang isang anak ng Diyos. It's a good tawag nito, guide, sa ating pamumuhay araw-araw bilang isang anak ng Diyos, ano po. And as you can see there sa sa chapter 5, verse 1 and 2, diyan po ay tayo po ay tinuturuan ng Panginoon to walk in love. Amen? Sabi po diyan, be ye therefore followers of God as dear children. And bilang isang anak ng Diyos, no, dear tayo sa Panginoon. Ano yung Tagalog yung dear? Usa. Yun ba yun? Ano sa Tagalog ang dear? Ano? Mahal. Ano yun? Expensive yun eh. Ha? Ano? Dear. Ano? Malapit sa puso. Malapit sa puso. Parang ano tayo? Mga aorta, mga ganun. Joke lang po. Dear. Anong dear? Ano pa? Ano? Tinatangi. Ayun. Tinatangi kong mahal. O, di ba? Mga ganon. Alright? Pagka yung isang tao ay tinatawag mong dear, malapit sa'yo. Diba? Hindi lang malapit, kundi malapit pa sa'yo. Okay? Kaya dear siya eh. Ano po? No, kaya tawag ng Panginoon sa atin, we are His dear children. Pero, may utos siya sa atin, sabi niya, be ye therefore followers of God. So bilang isang tinatangi ng Panginoon, dapat tayo po'y sumusunod sa Panginoon. Amen? No, verse number 2, sabi po dyan, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us an offering, and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Diba? Gusto ng Panginoon tayo po ay lumakad na merong pagmamahal. Amen? Kasi tayo po ay minahal din ng Panginoon. No? Ang Panginoon po ay binigay niya po ang kanyang sarili as an offering, a sacrifice, a sweet-smelling savor sa Panginoon. Ano? Pero bilang anak ng Diyos, dapat tayo din. No? Dito makita natin dito na tayo po ay dapat mag-imitate tayo sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Alright? We should be imitating God's love. Diba? Yung isang bata, diba? No? Yung isang bata, no? Pagka may ginagaya siya, diba? Talagang ginagaya talaga, no? Mga best imitator yung mga bata, lalo sa mga kamalian. Diba? Yung sinasabi nila na sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama. Ay, ganun, diba? Ano? Pero dapat tayo bilang isang anak ng Diyos, dapat good imitator din tayo sa Panginoon. Diba? Sabihin ng tao, Diyos ka ba para kaya mong gawin yon? Hindi naman, syempre. Pero as much as possible, gayahin natin yung ginagawa ng Panginoon. Amen? That we should be walking in love. Ano po? At dapat ma-emphasize natin sa buhay natin yung sakripisyo ng Panginoon sa atin. The sacrifice that He hath done sa atin para tayo ay maligtas. Ano, if tayo po ay nakakasubaybay sa ating Sunday School lessons, you will see there how hard yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen? O, lagi ko sinasabi, di ba? Kaligtasan lang ang tanging
Ang tanging hamon sa atin, ang tanging encouragement sa atin to be faithful sa Panginoon. Amen? Magpasalamat tayo sa Panginoon sa kaligtasan na meron tayo. Ano po? Hindi natin kailangan ng tapik sa likod ng iba para magtapat sa Panginoon. Ang kailangan natin, ma-appreciate natin na tayo minsan tumanggap sa Panginoon at may langit tayong pupuntahan. Amen? No? Kaya sabi dito sa verse number 2, binigay niya kanyang sarili as a offering and a sacrifice. Dapat tayo, kaya din natin gawin yon. Romans 12:1. We should present our bodies a living sacrifice sa Panginoon. Ang hirap mong sakripisyo, sir eh. Diba? Kasi sabi sa TV, sabi sa social media, unahin ko muna yung sarili ko. Diba? Mahalin ko muna yung sarili ko bago ko mahalin ng iba. Sabi ganon. Eh kung yun ang ginawa ng Panginoon, eh di wala ka tayong kaligtasan ngayon. No? Hindi makakarating ng langit. May impyerno tayo lahat. Ano po? Kaya kalokohan din minsan yung mga artista na yun, you know? Mahalin mo yung sarili mo bago mahalin ng iba. In some way, okay lang. Pero as much as possible, no? Kailangan talaga matuto tayo. Kasi sabi niya, we should be followers of God eh. Dapat meron tayong desisyon na sundin natin ng Panginoon. Amen? And dapat i-reflect natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba. I-share natin sa iba ang pag-ibig ng Diyos sa atin. I-share natin ang kaligtasan na natanggap natin. Amen? We should be sharing it all to everybody. With no exemption. Okay? Mayaman man yan, may kaya, medyo walang kaya. Para positive pa rin. Medyo walang kaya. Di ba? No? Dapat masyara natin ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Ayan na, gusto nilang umuwi. Alright. Alright, verse number 3 dito. Actually, wala ito talagang outline. It's more on verse explanations. Kaya, dito makikita natin ito in Ephesians chapter 5 kung ano ang dapat gawin bilang isang Kristiyano. Meron din dito sa 1 John, meron din dyan sa 1 John. Ito sa Ephesians 5. Hanggang relationships meron dito. Alright? In verse number 3, sabi dyan, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becoming saints. Bilang isang anak ng Diyos, okay? Bilang isang santo, mga santo tayo eh. We are the living saints. Okay? Dapat wala tayong fornication, uncleanness, or covetousness. Dapat hindi tayo makilalang ganun. Okay? Ano po? Ano pa in verse 4? Neither filthiness. Ano pang sabi? Nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Diba? In verse 5, dito makikita natin na dapat yung ilaw natin bilang isang anak ng Diyos, dapat mamayagpag. For this you know that no warmonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Kung tayo ay ganito, we have no right to be an heir ng Panginoon. Sinabing heir, hangin. Ay, hindi po. Heir, H-E-I-R. Tagapagmana. Okay? Wala tayong karapatan maging heir ng langit. Tagapagmana ng langit if we are like this. Ano po? Pero in verse number 6, sabi dyan, let no man deceive you in vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. May sumpa ang Panginoon sa anak na hindi sumusunod. Kaya sabi sa Bible dyan, my son, for, Proverbs chapter, nabasa ko kapon, Proverbs chapter 4 ata yun. Yan natin, Proverbs chapter 4. Chapter 3 pala, sa Bible study ni Sir Melvin kahapon. Proverbs chapter number 4. 5 pala. 3, sorry. Ano ba? Saan ba talaga? Proverbs 3. Yan natin dyan, oh. Sabi dyan, oh, Proverbs chapter 3, oh. Verse number 11.
My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. No? Pag tayo po'y anak ng Diyos, there's always a correction sa atin. There's always a pagpapalo sa atin. Amen? Now, in verse number 7, sabi dyan, Be not ye therefore partakers with them. O, diba? Sa mga estudyante, meron tayong mga tropa, barkada, kaibigan. Brad, tara na. Okay? Natimpla na, Brad. Okay? Natimpla na. Iinumin na lang. O, diba? O? Kung hindi kulay green, yung bote, kulay red. May kulay red ba? Red wine. Kaya mo red wine, di ba? Ha? O kaya yung malinaw na basta. Ha? Sabi dito sa Bible, dapat hindi tayo partakers. We do not partake in those things. Amen? Kasi anak na tayo ng Diyos eh. Dapat ini-imitate natin ang Panginoon. Amen? Diba? Sabi in verse 8, For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Lagi nyo tatandaan, tayo po ay anak ng Diyos sa liwanag. We are a children of light. Sabi sa Luke, di ba? Let your light shine. So shine pala, shoe shine. So shine before men. Diba? Dapat magliwanag tayo kung saan man tayo, amen? Dapat tayo ay mag-glow. Makita si Kristo sa atin, amen? No? Dapat nag-glow tayo whenever we go. Dapat yung tao, ay, andyan si nakakaya mag-yosi. Nandyan si brother ganito. Hindi yung, andyan si brother ganito, binigyan na yosi, kailangan niya yan. Parang iba, mukhang hindi natatama yun, Kristyano tayo Ba't wala na yun? Dapat natatakot sila sa'yo. Kasi kumakana ka na eh. Dapat natatakot sila sa atin. Ibig sabihin, meron silang pakiramdam na, hindi pala nagaganyan si brother ganito, hindi ko gagawin to. Diba? Pero minsan, ikaw pa yung bili ka na ng doon. Para makapwesto na tayo. Ikaw pa yung leader, Pambira, kristyanong tao eh. Ano ba? Ang sabi dito in verse number 9, sabi niya, For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Kung ikaw ay anak ng Diyos, meron kang bunga ng banal na Espiritu. Ano yun? Goodness and righteousness and truth. Amen? Amen? Verse number 10, Proving what is acceptable unto the Lord. Verse 11, And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Diba? Baka ikaw, Kristiyano, tulay-tulay ka pa sa kaklase mo, ha? Nagtutulay-tulay ka sa klase mo na, grabe, nako talaga naman. Tapos tulay-tulay, tapos ikaw pala yung, alam niyo na yun, di ba? Mga ganyang mga kwentuhan, di ba? Yung tulay, naging, pinutol niyang tulay, siya na lang yung, ewan ko, bahala kayo dyan. Ang tawag dyan? Di ba? Baka tayo pa yung promotor ng kalokohan sa klase, ikaw pa nang mimigay ng sagot sa klase mo, kasi magaling ako eh. Ito, para sa'yo, mabait ako eh. Kristiyano ako eh, kailangan nag-share ako ng sagot. Parang mali naman ata yun, Right in a wrong way, Diba? And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Okay? Pwede tayo mag-correct o mag-reprove. Diba? By showing them na tayo po ay anak ng Diyos. In verse number 12, For it is a shame even
even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever doth make manifest is light. Amen? No, dapat manifested yan sa atin. Dapat meron tayong, dapat we challenge ourselves to change. Amen? Dapat may pagbabago sa atin. Kasi anak ka na ng Diyos eh. No? Kristiyano na tayo eh. Dapat may change sa buhay natin. Now, in verse number 15, mag-jump tayo ng konti in verse number 15. Dito, makita natin yung concept ng Banal na Espiritu dito. Sabi dyan, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Amen? Sabi ng Bible, yung katalinuhan ng mundo ay kamangmangan sa Panginoon. Di ba? Yung tatay ko, grade 3 lang tinapos nun. Tapos yung kaibigan niyang abogado dun sa office nila. Tatay ko, grade 3 lang yun, pero nasa office nagtatrabaho yun. Maganda pa ang sulat sa akin. Hindi ko alam bakit eh. Sulat ko, parang babae talaga eh. Babaeng manok talaga yung sulat ko eh. Pero si Papang, he was able to explain the Bible dun sa kaibigan niyang abogado. Sabi mo ng abogado, bakit pinabasa ko naman, hindi ko maintindihan yan. Sabi niyang ganun. Doon na proof ang salita ng Panginoon that the wisdom or the knowledge of this world is foolishness sa Panginoon. Diba? Because it is the Holy Spirit that works. Amen? Amen? So see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. In verse 16, it is the reality of today, redeeming the time because the days are evil. No, ang ating mundo ngayon ay grabe ang kasamaan. Amen? No, grabe. Sa Canada, meron doon estudyante, tinanggal siya sa school, na-expel siya. Because he stood sa kanyang paniniwala na ang tao ay may dalawang gender lamang. Dinipensahan niya ang sarili niya na sa Bible, meron lamang babae at saka lalaki. Ayun, tanggal siya sa school. Tapos nung bumalik siya sa school, kasi nga tanggalan siya doon, nakaban siya sa school, kinulong siya, hinuli siya. Diba? Ganun kasama ang mundo natin ngayon. Ganun ka crooked ang utak ng mundo natin ngayon. Tapos yung sa abortion, di ba? Talagang pinag-aawayan nila na yung fetus daw ay hindi baby. Yung fetus, it's a French word which means offspring. Sabihin, tao, ikaw. Paano ka maging ganyan kung hindi ka dadaan dun? Di ba? Sabihin, pwede kitang patayin kung ganun ka pa. Di ba? Kung yung fetus ka pa lang. Grabe, no? Grabe, matindi talaga. No? Tapos meron marami silang gender, di ba? May, yung gusto nila, tawagan sila, them, they. Don't call me he or she. Paano yung sentence nun? Oh? Them is, Ako nahihirapan eh. Ang hirap na tayo sa English, sa grammars, pahirapan pa nila. No? Them, they doon tawag sa kanila. No? Na it. It na lang, no? IT, no? Para bagay lang ba, no? It. Oo. Grabe talaga. Mas pasama ang mundo ngayon. Tapos yung war sa, ganun din. Ayoko na magsalita, baka maban tayo sa Facebook. Now, sabi sa Bible in verse number 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ano po? Minsan nagtatanong tayo, anong will ng Panginoon sa atin? Ang will ng Panginoon sa atin is for us to be faithful sa Kanya. Read your Bible, you pray, go to church. Amen? Yun ang will ng Panginoon. And through that, makikita natin dyan na ang Panginoon may guidance sa atin. Kung ano ang gusto niyang ipagawa sa atin bilang isang anak ng Diyos. Amen? In verse number 18, eto na, and be not drunk
with wine. Wag daw magpakalasing. Sir, uminom naman ako, sir. Pero hindi ako nalasing, sir. Tayo tayo dyan. Okay? Wherein is excess, but be filled with the Spirit. Amen? Now in verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kailangan natin to, amen? Ha? Dapat mapuno na yung mga tenga natin ng mga makalangit na awitin. Amen? Christ-honoring music. Hindi yung, ano ba ang uso ngayon? Ha? Taylor Swift. Oo, marami sa Facebook, kakristyanong tao, puro Taylor Swift ang laman ng Facebook. No? Ba't kaya, no? Andiyan naman kami sa BMBM kami, ha? Ayun yung pagmumukha namin sa BMBM. Amen? Eh di off nyo na lang, patugtugin nyo lang kung naka-premium kayo. Diba? Marami na dyan, more or less siguro mga 600 songs na or 700 songs na nandyan. No? I-post mo kayong channel ng bro, ng Baptist Music Virtual. Pakita mo nga sa screen natin. Ito yung pakinggan nyo. Yun, hindi na makita. Labas mo muna yung isa, yung verse. I-off mo na yung verse. Yan. Ayan, Diba? Click mo yung videos. Hindi, playlist pala, playlist. Para makita natin kung ilan yung, Ayan, all, yung 610 videos na, yan, yan. Diba? Kahit isang linggo, hindi maubos yan. Araw-araw nyo pakinggan yan. Patugtog nyo sa mga bahay ninyo. May playlist naman dyan, Yan. Gusto nyo gumawa kayo ng playlist na may mukha ko lahat, pwede rin. Kaso 3 piraso lang ata ako na dyan, meron dyan Kaya si Sir Noel, marami dyan. Halos lahat ng kantaan dyan yan Okay, suki yan suki. Okay? Ayan dyan si Noel. Si Noel, andito. Andito si Noel. Andito rin siya Dito rin siya. Lahat nandyan siya Lahat ng video, andyan si Brother Noel Okay? Marami dito, wala na Ang sisipag mag-record Si Noel ang tinatamad mag-record sa amin Alright? So ito, pwede ito. Gamitin nyo as playlist sa mga bahay ninyo. Pagising sa umaga, ayan. Kung wala pang Treasures of Psalms ni Pastor, ayan, makinig muna kayo dyan. Okay? Very safe kayo dyan. Walang lumalagabong dyan. Okay? Kaysa naman makinig ka ng paborito mo kanta, ano daw? Ano daw? Di ba? Maraming mga magagandang playlist dyan sa YouTube. Yan, meron dyan. Or meron dyan Assurance Trio, meron din. Hiles Anderson, meron din. Mga magagandang mga awitin. That can uplift our spiritual life. Hindi lang yung ma-uplift yung inyong katawan. Amen? Amen. Sir, ang tagal mo na. Bilisan mo na, sir. Where's the bako? 1:05. Maga pa pala. Alright, so speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Amen? O kaya sumabay ka sa awitin, may lyrics naman dyan, kantahin mo. Amen? O kaya mag-aral kaya ako ng isang kanta sa songbook, kahit once a week lang. Ganun. Di puro There's Power in the Blood lang alam natin. Di ba? Narinig niyo yung bagong kanta, Whiter Than Snow. Di ko alam yun Maral nga yan. Meron yan sa YouTube. Hanapin nyo lang. Everything is accessible nowadays. Okay? It's in your pocket na lahat. Okay? Pwedeng aralin. Ano ba yung mga pinapahot ni Sir Josh? Di ako makasabay. Di aralin nyo. Diba? Yung mga spare time naman tayo para mag-aral ng awitin para sa Panginoon. Amen? In verse number 20, giving thanks always for all things unto God, and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Dito ang buhay Kristiyano. In the next verse, dito naman ay mga relationships ng mga mag-asawa. Amen? Verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of love. Amen?
So submit yourselves one to another in the fear of love. Tayo bilang isang anak ng Diyos, we should submit ourselves one to another in the fear of God. Fear of love? What fear of love? Sabi ko. What fear of love yun? May takot ba ako sa pag-ibig? Pero wala naman ata. Fear of God. Sorry po, ay gwapo lang, nagkakamali din po. Alright. Now in verse 22, wives, submit yourselves into your own husbands as unto the Lord. Amen? Amen. 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 And in verse number 23, for the husband is the head of the wife. Okay, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and he is the Savior of the body. Amen? Amen. Kailangan ba ipaliwanag yan? Bumaliktad na daw. Sinisiko na daw po. Number 25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Amen? Amen. Amen. Tama po ano? Tama po ano? Yung sa Blessed Assurance, meron doon ano eh. Meron doon verse na para sa mga babae. Verse number 2. Perfect submission. Tama ba yun? Joke yun. Joke yun. Amen? So, wag natin kalimutan lagi na tayo po bilang isang anak ng Diyos ay we are challenged no, sa mga trial sa buhay, we are being pushed by the situation to do wrong. Amen? Balikan niyo po ang salita ng Panginoon in Ephesians chapter 5. That will give us reminders. Ay, ito pala dapat kong gawin bilang isang anak ng Diyos. Dapat pala ginagawa ko para ito. Dapat pala nakikinig ako ng Christian music. Dapat pala ganito ang aking mga awitin, hindi yung awitin ni Taylor Swift na naman. Wala na ba iba? Sino pa? Sa Korean, sino sikat ngayon? Blackpink, BTS. Ano? Sino? Hindi ko kilala. Kilala ko si ano nakilala ko? Si Lito Lapid lang kilala ko. Kumakanta ba yun? Di ba lang kumakanta yun? Sino? Park Bong Chua? Park Bong Chua? Ano? Grabe yan. Ano? May Kim pa? Park Kim Bong Chua. Grabe yan. Bong, pinag-ano kayo mo. Chinese yung Chua, ano kayo? Pinag-halo yung Korean tsaka Chinese, ha? Alright? So, wala na tuloy ako. Bilang anak ng Diyos, always go back to the Word of God whenever nalilihis tayo sa ating buhay Kristiyano, nakagawa tayo ng mga kasalanan, nakapag-desisyon tayo na hindi ka nais-nais sa Panginoon. Amen? Ano po? And when it comes to relationships naman, eto, meron din dito. Go back to the Word of God. Amen? Tayo po tayo lahat. Tayo po ay manalangin. Ang aga ko natapos. Kinalauna pa lang.